Sa araw pong ito, may gusto po akong ipapractice, maranasan ng bawat isa. Okay, yung salitang concept. Say that word, concept. Pag sinabi pong concept, ano yung nakikita mong pananaw sa malaking big picture? Halimbawa, yung tao umakyat sa 7th floor, tumingin sa paligid. Tawag doon, big picture. Nakikita mo paano nagko-connect yun. Kaya pala may guhit doon, karsada pala yun, di ba? Tama. Kaya pala ang bahay nandito lang kasi bangin pala doon. Nakikita mo yung big picture kung ano nagaganap. Nakikita mo po yung big picture. Pero pag pumunta ka sa first floor, sa ground floor, hindi mo nakikita yung kasi nandun ka sa plane eh. So pag umakyat ka doon, nakikita mo yung big picture. Okay? Ang salitang concept po, parang ganon. Nakikita mo kung bakit yung salita na yon, yun ang ibig sabihin. Halimbawa, bigyan kita ng salita. Halimbawa, breakthrough. Ano ibig sabihin niyang breakthrough? O kaya, ano yung concept ng pagiging Kristiyano? Kasi po, pag sinabing Christian, ang concept ng iba ay religion. Yung iba naman po, ang concept ng Christian ay mga taong nagsisimba. Di ba? So, it sounds good, it sounds right, but in the concept, it's wrong. Kasi ang final source ng tamang concept, huwag yung kakalimutan to, ay ang Bible. Lahat ng concept mo, pananaw mo, pag contrary sa Bible, maniwala ka, mali. At pag mali, sasablayan. Halimbawa, pinanganak ang lalaki, ang concept ng Bible, lalaki ka. Napagtripan mo, gusto mo, babae ka. So, ibang concept mo. Ang gusto kong linawin, yung concept po ng pagiging Kristiyano natin. Okay? Ikaw ba'y isang religious o isa kang tunay na Kristiyano? Kasi po, gusto ko po sa year na ito, kung ako magkakaroon po na pa ng pagkakataon, isi-share ko yung mga breakthrough na kailangan mo. Kaya lang, hindi ka makaka-breakthrough kung mali-mali ang concept mo. Okay? So, I will repeat. Ang concept po ay nagmumula sa Bible. So, kung gusto mo ng tamang pananaw, tanawin mo ang Biblia. Okay, halimbawa, magsimula tayo sa salitang 2 Corinthians 5:17. Ano ba ang concept nito? Tingnan nyo to, no? 2 Corinthians 5:17. Ang sabi niyan, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. Ano ang nakikita mong konsepto sa 2 Corinthians 5:17 pag nagbabasa ka ng Bible? O tingnan nyo, isa-isahin ko, no? Therefore, if anyone. Therefore, if anyone. Therefore, kung sino man is in Christ. Sa Tagalog, sabi niya, kung sino man ang nakay Kristo. So the concept here is about merong tao na wala kay Kristo. Pero merong nakay Kristo. So ang tanong, ako ba ay nakay Kristo o ako ay wala kay Kristo? Kasi ang verse na ito ay pinapatungkol niya sa mga nakay Kristo. This is not a word for people who are not in Christ. So this verse applies only to those people who are not in Christ. Therefore, if you are in Christ,
There is a big difference in Christ and not in Christ. So ano ang kasunod na word para sa mga nasa in Christ? Okay? Ang sabi niya, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Okay. Ano yung una? If anyone is in Christ. If you are saying na ikaw ay Christian, you are in Christ, and the new creation has come to your life. In fact, sabi nga ng Bible, the old has gone and the new is here. So pwede mo nang tanungin, bakit punong-puno ka pa ng luma? Kasi hindi ka in Christ. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit hindi nawala yung luma mo? Baka nga hindi ka in Christ. Kasi ang nawawala ng luma at pumapasok ang bago, yan yung mga nasa in Christ. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, dito nalalaman ang mga naki Kristo Jesus, wala na ang lahat ng luma sa buhay niya. Nakukuha mo? Dito po kasi, ang isang Christian, para siyang nasa dilim. Yung hindi Christian nung naging Christian, naka-breakthrough siya. Now, tingnan niyo po. Kasi po, pag ikaw naging in Christ, God can begin to do the necessary work. Merong tatlong God's necessary work ang Panginoon para ang isang tao ay makompleto. Okay? Sulat niyo po ito. Number 1, ito po yung God's necessary work sa mga in Christ. Ngayon, baliwat, dumating ka ngayon dito, mukhang lalo na po pag first timer po kayo na nahihiwagaan kayo, ano kaya itong napasok ko sa loob ng basketball court? May gathering na ganito. Ano kaya ito? Di ba nagtataka ka? Di ba? Kasi po, ngayon ka palang nakapunta po dito. And then, suddenly, tumayo ang mga tao, may nag-worship, kumanta sila, parang napaka-sincere ng mga taong umaawit. Or siguro pinagtatawanan mo, siguro sabi mo, ano namang itong kabaliwan na to? Okay? Okay. Sa araw na ito, maintindihan mo kung bakit nagkakaganon. Ang Doulos for Christ, para sa ating mga first-timer, ay ito po ay hindi isang bagong religion na pinopromote sa iyo. Okay? Ang pagiging Kristiyano po ay paniniwala namin ay isang personal na relasyon at pagbabago ng buhay. Dito, sikat si Jesus, sikat ang Bible. Sikat si Jesus, sikat ang Bible. Mahalaga sa amin si Jesus at mahalaga din sa atin ang Biblia. So dito po pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. So tingnan natin. May tatlong bagay na ginagawa na dapat mangyari sa iyo. Kasi may gustong gawin ng Lord sa iyo. May gustong gawin si Lord sa iyo. Mari hindi mo lang ito naintindihan, pero ito yung una na gusto niyang gawin sa iyo. Number 1, to deliver us from our spiritual death. Kasi po, ang mga taong may spiritual death, mahirapan po siyang mamuhay sa mundong ito. Kasi po, ang buhay po, hindi lang po puro physical, meron pong spiritual. Pag ikaw inabutan ng kamatayan spiritually, yan yung mga nababalitaan mo, may impyerno ba? Parang meron ba talagang impyerno? Bakit sila nagtuturo ng impyerno? Yun po kasi yung konektado yan. Pag ikaw ay merong karanasang spiritual death, dire-diretso ka po dyan sa impyerno. Kaya gusto ko ang iligtas ni Lord para mawala yung experience mo ng spiritual death, mabuhay ka. Yan po ang ibig sabihin yan. Pangalawa, para ma-break yung ating bondage to sin. Yan ang mga gustong work ni Lord gawin sa iyo. Buhayin ka spiritually. Pangalawa,
i-break yung bandage mo sa kasalanan para makawala ka na, hindi ka na magpatuloy sa kasalanan. Yan po yung gustong gawin ni Lord kasi alam ni Lord may consequence talaga yung kasalanan. No? Alam niyo po ba na pag kayo ay nakabandage sa kasalanan, para kayong merong spiritual magnet na nag-a-attract, yung magnet na spiritual magnet, yan po yung nag-a-attract ng curses sa life mo. So magtataka ka kahit ano sipag mo, but at the same time, namumuhay ka ng kasalanan, the magnet for attraction of curses is upon your life. Si Kristo, pag tinanggal niya yung bandage mo sa sin, tanggal din yung magnet na nag-a-attract ng sumpa sa buhay mo. Kaya maraming nakakalaya sa kasalanan, nakakalaya na rin sila sa kahirapan. Kasi bandage of sin tinanggal, tanggal din yung magnetic force na nag-a-attract ng curses, pinapalitan ng selyo ng Espiritu Santo, yun naman nag-a-attract ng blessing. So advantage yung maging in Christ, disadvantage yung hindi in Christ. Kaya lang, pag nag-in Christ ka, dapat the old has gone so that the new can come. Yun po yung ibig sabihin, konsepto, bakit ka dapat maging in Christ. Ang pangatlo po is to launch us into our true destiny. Ano ba talaga yung destiny ng buhay ko? Ibig sabihin yan, para ang buhay mo, masimulan mo nang gawin yung plano ng Diyos sa'yo. May plano sa iyo si Lord eh. Hindi ka pa nga pinapanganak, alam niya na. Jeremiah 1:5. Isingit mo. Tingnan niyo po, hindi pa pinapanganak si Jeremiah, yung prophet po. Alam na ni Lord ang destiny ng buhay niya. Before I form you in the womb, I knew you. Nabasa niyo? Wala pang kaalam-alam yung nanay, tatay mo. Before you are in the womb eh. Ibig sabihin, hindi pa mag-boyfriend yung ina mo tsaka tatay mo, hindi pa sila mag-syota. Alam na ni Lord kung sino ka. Because before I form you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Hindi ka pa pinapanganak. Nakaset apart ka na. And then I appointed you as a prophet to the nations. Ibig sabihin, may plano na ako sa iyo at may assignment ako sa iyo. Ulitin ko ha. Sabi niya kay Jeremiah, may plano ako. I set you apart. And I will appoint you as a prophet to the nation. So balikan natin yung tatlo para mas malinaw yung concept natin. Kaya pala tayo dapat maging in Christ, not to join religion, but to be in Christ, upang tayo ma-deliver sa ating spiritual death, magkaroon tayong spiritually alive. Yun po ang ibig sabihin ng Kristiyano, buhay, hindi patay. Tapos ang ibig ng Kristiyano, ibig sabihin po niyan, tinanggal na yung bandage mo sa kasalanan. So hindi ka na dapat nag-i-enjoy, nananatili sa kasalanan. Kasi ilo-launch ka na ni Lord, pangatlo, into our destiny, yung plano, yung purpose niya sa iyo. And then, ipapagawa na sa iyo yung God's assignment. Si Jeremiah, isang prophet. So dito po, merong God's necessary work na mangyari sa isang Kristiyano. Ha? Taas yung kamay ng mga Kristiyano. O, tanongin natin. Naramdaman mo ba, naranasan mo na buhay ka na ngayon? Ha? Madali ka lamang malaman kung buhay ka. Paliwanag natin yan, no? Madali namang malaman kung wala na yung bandage ng kasalanan. Madali namang malaman pag gusto mo nang malaman ang plano ng Diyos. At higit sa lahat, ginagawa mo na yung assignment. Ito yung gusto ni Lord na magkaroon tayo ng breakthrough dito. No? Yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Spiritual breakthrough. Not necessary para maging super spiritual ka. Pero gusto ni Lord matapos yung ginagawa sa iyo. Ha?
Yung katabi mo, spiritually alive na kayan? Yan. O spiritually dead pa rin? Yan ang una. Ha? Pangalawa, kaya mo bang tanggapin na dati kang namumuhay ng kasalanan, bandage ka dyan, pero ngayon, pinalaya ka na ni Jesus, malaya ka na sa kasalanan. Walang masaya, no? Sino rito yung masaya, pinalaya ka na sa kasalanan? Can I have a amen? Amen? Tapos hindi ka lang binuhay, hindi ka lang pinalaya, sinabi pa sa'yo ang plano ko sa'yo. Ha? May plano ka? Oo. Ang plano ko, Lord, arkitekto eh. Hindi. Ang plano ko sa'yo, magpapastor ka. Ha? Grabe, Lord, di ako marunong magpastor. Pero yan ang plano ko sa'yo. Iyan ang assignment mo, anak. Naranasan ko kasi yan eh. Imagine mo ang dream ko, dream. Iba yung dream, iba yung assignment. Ang dream ko, maging arkitekto, sabi ni Lord, bakit naman? Para yumaman, di ba? Actually, ang dream ko talaga para yumaman, hindi naman talaga para maging arkitekto. Dadaanan lang yung arkitekto para maging mayaman. Lahat tayo may ganyan eh. Pero sabi ni Lord, ako din may plano sa'yo. At meron akong gustong ipagawa sa'yo. Alam nyo ba na hindi ko ito magagawa kung spiritually dead ako? Kaya ginawa ni Lord, pinuhay muna ako. Kasi wala akong consciousness spiritual eh. Tapos pangalawa, hindi mangyayari yung pangarap na gusto ko kasi nag-a-attract ako ng sumpa eh. Kasi buhay ko, bandage sa kasalanan eh. Akala nyo si Bishop Roel, nakausap nyo, Bishop, dati ho itong adik. Dati ho itong basagulero. Lahat ng bisyo nasa katawan. So ako ay may bandage. Pero si Lord ang ginawa niya, let me work on this boy. Work. Binuhay ako. Tinanggal yung mga bandage. And then sabi niya, pwede na itong i-launch. Ayun, naging pastor po ko at the age of 25. God is working in our life. Sino rito tinatanggap, naiinis ba't ganito? Parang gusto ko mag-share. Ayoko nito eh. Yung pala, parang ayoko nang uminom. Para nagwo-work na si Lord. Sino ito niniwala nagwo-work na ang Panginoon? Gusto kong makita ninyo na pag ikaw ay na-born again, naging Christian ka, nagka-breakthrough ka niyan spiritually. Kasi po, itong work ni Lord, breakthrough yan eh sa buhay mo. Now, may problem kasi. Bakit, Bishop Uriel? Ano ba ang nangyayari sa mga taong walang breakthrough? Now, tingnan nyo to, I will cite the problem without a spiritual breakthrough. Problema to, malaki. Papakita ko sa inyo, papatunayan ko sa inyo, yung mga walang spiritual breakthrough, ito ang kondisyon. At mamaya masasabi mo, kaya pala ganito nangyari sa buhay ko. So, let's look at the problem. What is happening when you are without a spiritual breakthrough? Ano nangyayari pag ako'y spiritually dead? May bandage ako sa kasalanan? Ano ang nangyayari sa buhay ko? Number 1, okay? Lahat ng tao ay spiritually dead. Basahin natin sa Ephesians chapter 2, verse 1 and 3. 1 to 3. Tingnan niyo po yung condition mo. Hindi lang ako, pati ikaw to. Tingnan niyo po ang condition ng mga taong wala pang spiritual breakthrough. Basahin natin ha. As for you, you were dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Ayun. Basahin mo Bible. Kaya ka pala spiritually dead. Kasi yung transgression, yung pamumuhay mo sa kasalanan, and sinanay mo dyan sa kasalanan,
at nasanay kang mag-follow sa ways ng world and of the ruler of the kingdom of this world. Ang sabi ng Bible, ruler of the kingdom of the air. The spirit who is now at work in those who are what? Disobedient. Yun. Kaya hindi ho masama, ay hindi ho tama, masamang masama, yung namumuhay ka sa kasalanan at sumusuway ka sa Diyos. Kukupongin ka talaga ng masamang espiritu. No wonder na-attract sa'yo lahat ng sumpa. Kasi disobedient ka eh. Imbis na sumunod ka sa Diyos, hindi ka sumusunod. Kaya pala gusto ni Lord, maborn again ako. Kaya pala gusto ng Diyos, makakilala ako sa Kanya. Pag kayo namumuhay sa kasalanan, sabi ng Bible, now at work in those who are disobedient. Alam mo, si Satanas, paborito niyang samahan yung mga disobedient. Halimbawa, matigas sa ulo mo ngayon. Sasabihin siya ni Satanas, that's my boy, that's my boy. Talaga, that's my girl, that's my girl. Pero, Lord, matanda na yan. Oh, that's my girl ni Satan yan. Meron ba ditong that's my boy? Lahat na nag-e-enjoy sa kasalanan, mga taong walang tigil sa disobedient, sabi po ng Bible, the Spirit who is now at work on those who are disobedient. Ito kasunod, basahin nyo. Verse 3. All of us also live among them at one time. Sabi ni Apostol Pablo, dati yan ang ating buhay eh. Di ba, nung unang panahon, ganda niya din naman ang buhay natin eh. Gratifying the craving of the flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving the wrath of God. Ayun lang sinasabi ng Bible. Total, pare-pareho naman tayong gumawa ng mga ganyan. Sabi ni Paul, deserving tayo niyan. Kung tayo po ay spiritually dead, we are not just sick or weak, but we are born spiritually dead and we are alienated from the life of God. When you begin to live according to the passion of the flesh, the passion of your mind which is worldly, and you usually fulfill your lustful desires, ayun po yun. Nature natin, mawawasak po tayo. Sinabi po ng Bible yan eh. So si Lord gusto niyang mag-work sa'yo kasi spiritual dead ka, gusto niyang buhayin ka. Kaya may salitang, you must be born again. Bubuhayin ka muli. Ipapanganak ka muli. Kasi patay ka sa kasalanan. Pangalawa po, lahat ng tao hindi lang patay na gustong mabuhay ng Diyos. Lahat din po tayo is in bondage to sin. Nakagapos tayo sa kasalanan, Romans chapter 7, verses 18 to 19. Tingnan nyo to, yung verse na to, sabi dyan na to, for I know that God, that good itself does not dwell in me. That is in my sinful nature. Now, tingnan nyo yung struggle niya, no? For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Tama si Apostol Pablo. Nang dahilan sa bondage of sin, lahat tayo, kung ano yung ayaw natin gawin, yun ang ginagawa natin. At yung gusto naman natin gawin, hindi naman natin magawa. Ayoko maging drug addict, pero naging drug addict ako. Wala akong pangarap na maging masamang tao, pero naging masama akong tao. Why? That is the power of sin. Because sin is a slave master and we cannot free ourselves by willpower or even self-help.
Ito po yung problema natin. Pag may bandage po tayo, John 8:34, basahin natin, John 8:34. Sabi niya, Jesus replied, and very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Ayun. Kaya pala tayo may bandage, in-enslave pala tayo. So, ibig sabihin, pag kayo'y namumuhay sa kasalanan, master mo si Satanas talaga. I-enslave po tayo niyan. Pangatlo, ito yung consequence pag hindi tayo born again, pag hindi wala tayo kay Christ. Number 3, we are blind to spiritual reality. Ano po ibig sabihin yan? 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Talagang bubulaging ka. Tingnan mo talagang hindi mo makikita yung spirituality. Puro ka lang physical. 1 Corinthians 2:14 says, the person without the Spirit, you see, without the life of God, without the Spirit, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Nabasa nyo? Hindi niya ina-accept lahat ng mga bagay na galing sa Diyos. Bible, hindi niya ina-accept. Prayer, hindi niya. Pag-worship, hindi niya kasi nga, without Spirit They do not accept everything that comes from the Spirit of God. Ito pa, malala. But considers them foolishness. Yun ang nakakaawa, no? Hindi na tinanggap yung mga panukala ng Diyos. Sinabi niya bang katangahan, kamangmangan. Wow, genius ka. Wala kang Diyos, genius ka. Wala kang Bible, genius ka. Yun ang feeling ng mga taong blind spiritually. When you are blind, ito yung nangyayari sa iyo. Ito pa sabi, and they cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Hindi nila matatanggap, maunawaan, kasi hanggat hindi ka buhay sa Espiritu, hindi mo to maintindihan. Kaya normal po sa'yo, yung wala kang gana, ano ba to? Naintindihan kita. Yung tingin mo sa akin, tangingot, okay lang. Bulag ka Ba't kita pipiliting unawain mo? Hindi naman ako may sabi niyan, yung Bible Meron kasing person without the Spirit. Iyan po yan. Basahin niyo yung Bible, The person without Spirit, marami pong nangyayari sa iyo. When you are spiritually dead, when you are a person without the Spirit, ano ginagawa daw? They do not accept the things that comes from the Spirit of God. Yan ang una. Hindi niya tinatanggap kahit anong galing pa sa Diyos. Bibigyan ka ng pastor, ayaw mo niyan. Sa leader, lalong ayoko niyan. Ano gusto mo? Chicks, alak, drugs. Hindi mo tatanggem. Bible studies, kalukuhan. Ano yung mga ginagawa mo? Nagsisel group, kalukuhan lang yung pinaggagawa mo Ako po ang presidente ng Tau Gamma Pi. Ako rin po ang chairman ng League of Filipino Students. Nung dineclare ko na sa kanila na Christian ako, born again na ako, alam mo sabi sa akin, ba't ka nagpaloko? Kalokohan lang yan, Uriel. Ba't ka sumama dyan? Niloko ka lang ng mga born again. Nung binasa ko to, hindi ako naloko. Hindi nyo naintindihan kasi wala kayong espiritu. Therefore, you don't accept the things that comes from the Spirit of God. Ngayon, yung mga kantahan, worship, prayer, foolishness sa'yo yan. Worship sa'yo, walang gana. Ganon po talaga Kasi pag wala ka sa Espiritu ng Diyos, ba't ka nga naman magwo-worship? Ba't ka nga naman magpe-pray? Ba't ka naman magbabasa ng Bible? Yun ay puro spiritual activity. Meaning to say, the natural person cannot understand the things of God. They are foolishness to them. Why? Because our mind is veiled and we are unable to see the light of the gospel and the glory of Christ.
Tingnan niyo po ang 2 Corinthians 4:4. Ito talaga yung dahilan na dapat makita ninyo kung bakit ayaw mo. Ba't parang tingin mo sa mga born again, mga baliw? Ito yung dahilan. The God of this age has blinded the minds of unbelievers. Pag kayo'y nasa estado ng unbelievers, yung hindi ka naniniwala kay Christ, foolishness ang cross, tawag sa iyo unbeliever. Ang mga unbeliever is blind. Why? Because the God of this age is talking about si Satan tsaka yung mga demons. Yung mga demonyo kasama si Satanas, binulag ang mga mata ng mga hindi naniniwala. So nung binulag sila, ano nangyari? So that they cannot see the light of the gospel. Hindi nila makita na si Jesus nagpunta dito. Gospel means good news. Ibig sabihin, hindi nila maintindihan yung plan of redemption na ililigtas siya. Hindi niya makita na mababago ang buhay niya. Hindi niya makita na i-restore ang buhay niya. Hindi niya makita na lahat ng kasalanan mo ay pwede kang mapatawad. Malinis sa iyong kasalanan. Hindi niya makita. Ang alam niya lang, party, kainan, inuman. So that they cannot see the light of the redemption, the light of changed life, and the light of restoration. The gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So ibig sabihin, pag unbeliever ka, wala ka sa in Christ, bulag ka. O ano gagawin doon ng bulag? Hindi nila makikita yung mensahe ng Ebanghelyo. Kaya mahirap po yung mga bulag, yung mga unbeliever. Talagang dapat lumapit tayo sa Diyos na maligtas tayo. Bubuhayin niya tayo. Ngayon, ito ang masama. Pakinggan nyo to yung pang-apat. Tingnan nyo itong mabuti. Siyempre, spiritually dead ka. Siyempre, nasa bondage of sin ka. Siyempre, spiritually blind ka. Number 4, you are under condemnation. Condemn ka. Romans 6:23, basahin mo. Sabi ng Bible, namumuhay ka ng kasalanan, spiritually dead ka. O eto, sabi niya, alam mo yung pinagagawa mong kasalanan, eto sweldo mo, eto kikitain mo, for the wages, eto yung result. Ito yung consequence, the wages of your sin is death. Spiritually dead ka. Do you see that? Ang mamuhay sa kasalanan, nakamamatay. Spiritually. Ibig sabihin po ng spiritual dead, yun, una, dahil patay ka, hindi ka makaalis sa kasalanan. Dahil patay ka, spiritually dead ka, bulag ka, spiritually blind ka. So paano ka lalaban? So condemn. The wages of your sin is dead. Hindi ho biro ang isang taong namumuhay sa kasalanan. Hindi ho biro ang kabulagan ng dahil sa kasalanan. Kamatayan po ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero sabi niya rito, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Bagamat legally declares po ng Bible, we are under condemnation. Talagang ganun eh. The just and necessary wage for our sin is death. Yung iba, hindi nila alam yung concept ng spiritually dead. Alam niyo ibig sabihin ng spiritually dead? Eternal separation from God yan. Hindi biro yun. Pag namumuhay ka sa kasalanan, hindi ka nakalaya sa kasalanan, pinamumuhay mo ang kasalanan, bulag ka sa kasalanan. Alam mo sabi, spiritual death? The wages of your sin is death. Ibig sabihin po nun,
Pag hindi ka nakapagsisi, hindi ka naging in Christ, ang mangyayari sa'yo, you will be eternally separated from God. Oh, let me make it more practical. Ihiwalay ka sa Diyos. Separation eh. So sabihin ni Lord, dali mo yan sa impyerno. Hindi ko pwede makasama yan. Kasi eternally separated sa akin yan. Hindi dahil dinala ka sa impyerno, ikaw ang pumili ng impyerno. Dahil akala mo yung cross ay foolishness. Yung preaching ng gospel sa'yo, akala mo kamangmangan. O di eternal separation na naging wages ng sin mo. The wages of sin is death. Meaning to say, the wages of your sin, you will be eternally separated from God. Bilang isang pastor po, nagbabasa ako ng Biblia, pinag-aaralan ko. Pag sinabi po ng Bible, eternal separation, sa totoo lang si Bishop Oriel, kinikilabutan ng aking mga lahat ng balahibo sa katawan. Makita ko, mga kapatid ko ay hindi Kristiyano, kinakabahan ako sa kanila. Makita ko yung mga kaibigan ko, classmate ko, naawa ako sa kanila. Kasi eternal separation eh. So alam nyo ginawa ko? Sinirang ko yung mga kaibigan ko, yung mga kapatid ko, nanay ko, sinirang ko talaga. Bakit? Ayoko makita mga magulang ko at mga kapatid ko, mapunta yan sa eternal separation from God. Dapat alam mo tong concept na to, ang nanay mo, spiritually blinded yan. Ang nanay mo, bandage siya ng sin. Hanggat yan hindi nagiging in Christ. Yung old nasa kanila pa, mapapahamak po sila. They are under condemnation. Kaya di ba pinapakiusap ko sa inyo, mag-prayer and fasting tayo. Magkaroon ng revival sa mga family nyo. Dapat nag-e-effort na kayo ngayon. Ayoko mapunta sa eternal separation ng nanay tatay ko. Di-invite mo, dali mo dito, pipreachan ko. Sige. Wala naman sila rito. Paano ko mapipreachan? Tulungan tayo. Sino willing makipagtulungan? Simple lang ang gagawin mo. Magkaroon ka ng desire, masave yung mga nanay mo. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, classmate mo, kaopisina mo. Bakit? Ang lino naman, sinabi na sa atin, di ba? Yung mga yan, puro spiritually dead. May bandage sa sin. Alam mo, spiritually blind. Parang, we have all the reason to share the gospel to these people. Under condemnation yan eh. Alam mo, pag napunta sila sa impyerno, ginajudge sila. Ha? Sasabihin nila ganito, anak, ba't di mo naman ako sinabihan? Hindi ko kasi anak alam dahil ako spiritually blind ako. Kala ko nga, kalokohan lang yung pinagagagawa mo eh. Alam mo anak, hindi ako makapag-respond kasi spiritually dead ako. At di mo naman ako in-invite ni Yaya. Para yung aking pagiging spiritual dead, mabuhay man lang ako. Hindi ko alam, may bandage ako sa kasalanan, binulag pa ako ni Satanas eh. Yung pala, gusto pala ako ni Lord maborn again, gusto niya pala ako mabuhay muli. Pero ikaw yung gagamitin ng Panginoon. Meron ba ditong nanay, tatay mo hindi pa saved? Pag sinabi kong hindi saved, yun. Spiritually dead, bandage sa sin, spiritually blind, under condemnation. Abay kung ako sa'yo, Shell, kakalad ka rin ko talaga, imbitahin ko talaga yan. Why? Huwag kang matulog, makinig ka mabuti eh. Gusto ko makakilala ang buong pamilya nyo sa Panginoon. Sino sa inyo magsasabi, Bishop Oriel, gagawin ko lahat ng paraan, dadaling ko ang aking mga kamag-anak dito para lahat ng bulag, spiritually blind, spiritually dead, may bandage sa sin, dito sa Cuneta Astrodome, dito nila isusuko ang buhay nila kay Jesus at sila ay makakakilala sa Panginoon. If anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone and the new has now here. Sinosolve natin yung problemang ito. Kaya dito sa Dulos, tinetrain ko kayo mag-evangelize. Tinetrain ko kayo mag-consolidate, mag-disciple. Bakit? Yung lahat ng taong pupunta rito, whether they like it or not, they are spiritually dead.
They are in bondage of sin. Mga kapatid, they are spiritually blind. And they are on their way to spiritual judgment. Sa bagay, hindi pa naman po huli ang lahat. Sino po nakarating dito? VIP ka ngayon, first time ka. Hindi aksidente, ba't nanpunta ka dito? Gusto ko ni Lord masave. Gusto ni Lord, number 1, magkaroon ka ng spiritual life. Huwag spiritual death. Ayaw ni Lord na maging slave ka sa sin. Gusto ko niyang makalaya sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay spiritually blind. Gusto ni Lord, buksan ang iyong mga mata. Di ba napakabuti ng Diyos? Can I have amen? If anyone is in Christ, dapat walang uuwi na hindi pa in Christ. Dapat lahat po tayo in Christ. Amen. So paano natin ito i-apply sa buhay natin ngayon? Ha? Paano po natin ito ipapamuhay? Ibig sabihin, mula sa araw na ito, pag spiritually alive ka na, yung minds mo hindi lang puro physical, puro pera. Nag-iisip ka na rin ng spiritual life mo. Normal na nagbabasa ka ng Bible. Normal na nagse-cell group ka. Normal na nagsisimba ka kasi spiritually alive ka na. Ngayon, kung ayaw mo magsimba, ayaw mo magbasa ng Bible, mag-pray, mag-worship, naintindihan naman kita, hindi talaga ginagawa to ng mga taong natural. Hindi ko talaga gagawin. So wag niyong pilitin silang umawit, magbasa ng Bible, normal. Pero gagawin natin ang lahat ng paraan na makapagsimula sila. Isuko ang buhay sa Panginoon upang sila'y mabago ang buhay. Can I have a amen? Pwede bang palakpakan natin yung mga naging spiritually alive? Thank you, Jesus. Ngayon, di ba sabi ko, God is at work sa inyong life? God is at work talaga eh. So tingnan natin po yung transformative power of the gospel ng ating Panginoon. Tingnan natin. May promise si Lord. Pag binigyan kayo ng breakthrough, ano yung mga na-accomplish niya? Yung bang naging spiritually alive ka? Na break ang bandage mo? Makinig kayo. Nagkaroon ka ng spiritual eye na buhay at instead of judgment, life ang binigay sa'yo. Tingnan niyo po yung promise ng Panginoon. What God's breakthrough accomplishes in our life. Number 1, binibigyan niya po tayo ng new birth. From death to life. Yan po yung una. Okay? Basahin natin po muna yung John chapter 3, verse 3. Tingnan niyo to. From death to life. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Yung verse po na yan, ang born again ay hindi po isang religion. Yan po ay experience. Hindi ko kailangan mag-join sa religion ng born again. Gusto kong ma-experience ang born again. Ibig sabihin, from death to life. Hallelujah. Magkakaroon po ng supernatural resurrection. And we are made alive with Christ. It's not reformed, but it is reborn. New birth. So ibig sabihin, ang concept ng pagiging Kristiyano nagsisimula sa new birth. Taas yung kamay, nakaranas ka ng new birth na born again ka. Taas yung kamay. Taas yung kamay, huwag kayo mahiya. Sige, taas nyo. Pakita nyo sa katabi nyo, alam mo, na born again na ako. Di ba? Palakpakan natin yung mga na born again. Ngayon, pag na born again ka, meron ka na ngayong pangalawa. New identity. From slave, now you become a child. Tingnan niyo po yung John 1:12. Nabago yung identity mo. Dati slave ka ng sin. Slave ka ng kasalanan. Pero ngayon, naging child of God ka. Ano sabi ng Bible? Yet to all who did receive Him, o i-receive mo daw si Christ. To those who believe in His name,
Who is this name? Jesus. What is the meaning of Jesus? Salvation. Those who believe that Jesus is your Savior, yun ang ibig sabihin nun. He gave the right to become the children of God. Ibig sabihin, pag nireceive ko siya, naniwala ako sa Kanya, meron akong karapatan. Hindi na ako slave. Ako na ngayon ay child of God. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha lang walang pera yan, pero hindi nagpapalata. Yan ay anak ng Diyos. Hindi yan iiwanan ng Diyos kahit walang pera yan. Kasi child of God. Sino rito yung identity mo? Hindi sa trabaho mo, hindi sa bank account mo, hindi, ay hallelujah. Kundi ang identity mo nasa Panginoon. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, nagpastor ako first 5 years, walang sweldo. Sabi sa akin, paano ka mabubuhay? Wala kang sweldo. Hindi ko kinakalimutan yan, John 1:12 na yan. Sabi ko sa sarili ko, He gave me the right to become child of God. Pastor ako, wala akong sweldo, walang pera, pero sabi ko, okay lang, meron akong ama, ako'y anak niya, hindi niya ako pababayaan. Ayun, 37 years na akong pastor hanggang ngayon. Hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Hanggang ngayon, buhay pa po ako sapagkat ang Diyos ay hindi nagsasawang pagpalain ako. May bago akong identity. Wala akong pera, pero anak ako ng Diyos. Wala akong pera, pero ako ay child of God. Pag ako'y nagigipit, naalala ko nung kumakanta ako palagi ng isang awit. There is a God who loves me, and He is my Father. Itong salita na to, nagbubuhay talaga sa akin to. Kasi naranasan ko to, hindi tsuri. Alam mo yung Diyos sa akin, hindi tsuri. Talagang experience. Pinuhay ako ng Panginoon. Therefore, our breakthrough for being a Christian changes who we are. Change po tayo ng Panginoon. We receive the right to become children of God. We are no longer slaves to fear. We are no longer slaves to fear. Anong awit yon? I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Pare, nung kinakanta ko yan, nung bago pa lang yung kanta na yan, napaiyak ako. Kasi nga sabi ko, hindi na ako slave sa takot. Bakit? I am a child of God. Alam mo, pag wala kang understanding yan, matatakutin ka talaga. Mawalan ka lang ng pera, kakabahan ka. Diba? Makita mo na yung asawa mo, ganito, kakabahan ka na naman. Pero you know what? I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? So, meron akong new birth, meron akong new identity, pangatlo, meron akong new power. Dahil meron tayong power, from defeat to victory ang life natin. Tingnan nyo yung Romans chapter 8, verse 1. Tingnan nyo itong verse na to. Napakaganda kasi. Dati, parang lagi akong talo. Pero na born again po ako, lagi na akong panalo. Dito po sa Romans chapter 8, verse 11, dito nyo po makikita yung power. 8 verse 11, sabi po dito, and if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, yun, in Christ, He is living in you, He would raise Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Nasa iyo na ang Panginoon, bibigyan ka na niyan ng victory. Sabi ng Bible, the same Spirit that raised Jesus dwell in us. God Himself will work in us to will and to act according to His good pleasures. Kaya gusto-gusto ko po itong mga verses na ito. Philippians 2:13. Lagay mo yung Philippians 2:13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good
purpose. Nabasa niyo yan? Si Lord magwo-works tayo to will and to act in order to fulfill His good purpose in your life. Kaya panalo po. Okay? Pangapat, mabubuksan ang mata mo. Magkakaroon ka ng new perspective. From blind to seeing. 2 Corinthians 5:16. Tingnan niyo po itong verse na ito. 2 Corinthians 5 verse 16. Dito ko po lalong luminaw. We now see ourselves. We now see our others and the world through the lens of Christ. The eyes of our hearts are enlightened. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Ito po, mababasa nyo po, meron tayong worldly point of view. Pag meron kang worldly point of view, ibig sabihin ng point of view mo, perspective mo, galing lang sa lupa. Alam nyo, sa lupa, puro limited, puro hindi kaya, mahirap. Pero pag ikaw binuksan ng iyong understanding, meron palang supernatural, meron palang miracle. Hallelujah. Ngayon, sa oras na ito, meron dito, mga kapatid natin, sabi ng doktor, may sakit ka. Sa worldly point of view, sabi ng doktor, may may problema sa katawan mo. Siguro mga 3 days ka na lang, mamamatay ka na. Judgmental tong doktor na to Kasi hindi alam ng doktor, sa kanyang world point of view, wala nang pag-asa. Ang problema ni doktor, di niya alam, Kristiyano ka. Meron tayong ibang point of view. Di sabi ko sa doktor, sa'yo may problema, pero sa Diyos walang imposible. Amen? Meron ba ditong nakakaranas ng karamdaman, nangangailangan ka ng himala because you know that God is a God of miracle? Well, sa point of view ng world, wala ka ng pag-asa. Sa point of view nyo yun. Pero iba ang point of view ko. Naniniwala ako, iba perspective ko, iba pananaw ko. There is a God who loves me and there is a God who died for me. And His blood will cover all my sickness and my disease. Imagine mo, iba ang perspective mo, lahat surrender na, lahat ayaw na, pero ikaw, hindi, meron pa. Nakikita ko, may Diyos na tutulong pa saan. Sino ito magtataas ng kamay sa iyong kalagayan, sa iyong sitwasyon, merong Diyos na gustong tumulong sa iyo. Amen? Kung meron man po kayong sakit at karamdaman o naman po ang sitwasyon, gusto ko po, huwag niyo lang madinig. Gusto kong makaranas kayo ng kagalingan. Huwag lang puro tsuri na si Jesus ay healer. Huwag lang puro head knowledge na si Jesus ay healer. Today, let us experience that Jesus is our healer. Amen? Taas yung kamay ng merong karamdaman ngayon. Pwede bang lahat ng may karamdaman tumayo, pumunta sa harapan? At ipapakita ko sa inyo, God will bring healing and restoration to our life. Pwede bang tumayo tayo? At tawagin ko lang po yung mga taong meron po ngayong pangangailangan ng breakthrough. Kung may sakit po kayo, kailangan nyo ng breakthrough. Kung may sakit po kayo, nakakilala na kayo sa Panginoon, iba na ho kayo ngayon. Sige po, magpunta sa harapan, yung mayroong sakit, karamdaman, na ikaw mismo nananampalataya, bibigyan ako ng kagalingan ng Panginoon. Ihintayin ko po yung mga may sakit at karamdaman. Pangalawa po, yung mga taong sangkatutak ang problema, pumunta kayo sa harapan. Kung meron pong karamdaman sa pamilya mo, represent mo. Lord, on the behalf of my wife, in the behalf of my son or daughter,
I just want to pray. Sige, wag ko kayong matakot, wag ko kayong mahiya. Tandaan niyo po, meron kayong Diyos. Huwag yung gawin jury. Experience nyo. Sino rito gusto maka-experience ng Diyos sa buhay niya ngayon? Huwag nyo lang paglaruan sa isipan Diyos. Kung alam mo may Diyos, naranasan mo? Hindi. Kasi nga nilalaro mo lang sa isip mo eh. Alam mo ito gawin mo, Lord, gusto kitang maranasan. I don't know paano kita mararanasan. It happened to me. I can still remember one day the doctor told me I have a sickness like this. Pero sabi ko, Lord, gusto ko pa pong magpastor, humaba ang pagpapastor ko. And the Lord miraculously healed me. So meron akong experience. Nakaranas po ako ng financial difficulties. I need God's miracle. Lord, paranas mo sa akin. Sabi mo sa sarili mo, Lord, paranas mo sa akin. Alam mo kung bakit hindi nyo nararanasan, hindi nyo naman gusto. Iniisip nyo lang kasi ang kagalingan eh. But you know what? Tell God this afternoon, Lord, gusto kong maranasan kita. Gusto ko, Lord, pagalingin mo ang asawa ko. Pagalingin mo ang aking anak. Pagalingin mo ang aking nanay, Lord. Gusto ko pong maranasan. Makita mismo na ang Diyos ay buhay. Amen. May tao dito, yung nanay mo, tatay mo masakit, pero wala dito. Why not? Why not? Gawang manampalataya, huwag yung nanay mong may sakit. Baka pag uwi mo, sabi na, kamusta ka na? Anak, nakalakad kayo. Nakalakad na ako ngayon. Anong oras? Siguro mga 4:00. Ha? 4:00 lumakad ka? Yan ang nag-aaltar call si Bishop Uriel eh. You know why? Sa totoo lang, hindi limitado ang Diyos. Ang kamay niya ay kayang abutin ang inyong mga mahal sa buhay. Meron ba ditong nagpunta ka sa church na merong nasa ospital? Alam nyo, hindi ko kailangan pumunta sa ospital. Ang kailangan pumunta sa ospital ang Diyos. At yun ay gagawin ng Diyos para sa iyo. Can I have amen? Gagawin niya ng Diyos para sa iyo. Para maranasan mo that there is a God who loves you. Today, nagpunta ka sa harapan. Kapatid, hindi na to theory. Hindi na to head knowledge. We have to come to experience God. We have to come to experience God. Pumunta ka, i-desire mo. Lord, gusto kong maranasan ang hipo ng iyong kamay. Lord, gusto kong maranasan yung kapangyarihan mo sa buhay ko. Lord, gusto kong makita ang iyong kamay kumilos sa buhay ko. Ayoko lang nang nadidinig na magaling ka, may power ka. Ipadanas mo sa akin, Panginoon. Ipadanas mo sa akin. Lord, sabi, spiritually dead ako. Paranas mo sa akin, Panginoon. Maging spiritually alive ako, Lord. Panginoon, sabi ni Bishop, spiritually blind ako. Lord, buksan mo ang mata ko. Paranasan ko, Panginoon. Lord, ang kasalanan, may bandage ako. Hindi ko maiwasan, lagi kong ginagawa. Panginoon, palayain mo ako. Maranasan ko ang breakthrough sa buhay ko. Because today, tumawag sa akin yung tao sa farm. Bishop, nanganganak po yung aso. Sabi ko, sige, asikasuhin mo na lang. Dadalhin po ba namin sa ospital? Hindi, dyan na lang. Kaya mo siya manganak mag-isa dyan, tignan mo lang. Maya-maya nag-text sa akin, Kuya Uriel, may 4 na pong lumabas na papi, ang lulusog, ang gaganda. It's a Great Dane na dog. Si Scooby-Doo. So lumabas yung anak ni Scooby-Doo, 4. After few hours, tumawag na naman, Kuya Uriel, may isang papi na nasa puwerta ng nanay, ayaw lumabas. Tulungan mo para makalabas. 2 oras na niya tinutulungan, ayaw lumabas. Sabi ko, Lord, kawawa naman yung aso. Hirap na, kailangan niya ng breakthrough. Sige, ambangan mo lang, lalabas yan.
Lord, bigyan mo ng breakthrough. Wala talaga. May kinabukasan na tumawag sa akin, Kuya Uriel, hindi pa rin lumalabas yung papi. Sabi ko, kawawa, baka mamatay na yung aso sa loob. Sabi ko sa kanya, dali mo na sa vet. Dali mo doon. Pagdating sa vet, sabi sa akin ng doktor, Bishop, mahirap po talagang palabasin, in-induce na namin. Kailangan na nito si cesarean na. Sabi ko, gawin mo na, mabuhay lang yung aso ko. So, sinisarian niya. Pagkatapos ng cesarean, may pinadala sa akin picture, sabi niya sa akin, Bishop, may 3 pa sa loob hindi makalabas kasi may isa diyang yung kanyang kapatid bumara. Naisip ko, ay na lahat yung 4 na papi. Kung naka-breakthrough lang yung isa na yon, buhay pa yung 3. Alam mo, bakit ko kinuwento yung istorya na yan? Malay mo, ikaw lang yung bara, magbe-breakthrough na lahat. Mga kapatid, there are things that is about to come and you need breakthrough. Tinignan ko po, sabi ko, ang gagandahin, pero namatay. Sabi ko, Lord, ganun pala, Lord, pag hindi nag-breakthrough, imbis na maraming lumabas na magaganda, namatay yung magaganda. Ang kapatid, hindi natin nahayaan na mamatay yung paparating na magagandang bagay sa 2026. We will ask the Lord, Lord, give me breakthrough. Sino rito yung magsasabing, Lord, give me breakthrough? Amen? Lord, breakthrough mo yung bandage ko. Lord, yung aking spiritual blindness, yung aking spiritual death, Lord, magka-breakthrough. Mabuhay ako. Alam nyo ba? Kung makakaranas lang kayo ng breakthrough, ini-imagine ko, kung yung papi na yon nakalabas, buhay yun. Tapos lalabas yung 1, 2, 3, 4 sila, buhay. Pero magsisimula ang breakthrough, yung isang hindi makalabas. Mga kapatid, sino sa inyo nakakaramdam ng parang ganon? Parang something that stops me. Ba't hindi ito mag-breakthrough yung life ko? Nagsisipag, nagsisikap, nagpe-pray, pero kasi kailangan mo breakthrough. And I pray this afternoon, you can have breakthrough.